Lord, pagod na ako masaktan. Gusto ko na po magpahinga sa biceps ng Jowa Bells na walang sabit. Please lang. Hi Kuya Dan, tago mo na lang ako sa pangalang Lily. I am 25 years old, working professional sa IT industry. And my current boyfriend na 21 years old ay graduating naman sa college. Nung nakilala ko siya, he was so cool and easy to hang out with. Kaya ako siya nagustuhan bilang tropa. Siya naman, ate ang turing niya sa akin dahil senior nga ako sa kanya. Bihira kaming mag-usap before, pero nagbago ang lahat nung niligawan niya ako last year. Nung time na yon, galing pa ako sa isang major heartbreak. Tanda ko, January 2023 nang magkahiwalay kami ng fiancé ko. Since then, sabi ko, ayoko na. Pero, totoo pala yung kasabihan na huwag magsasalita ng tapos. Akala ko, nung nanligaw siya sa akin, Dan, ay wala na sila o break na sila ng ex niya kaya ako pumayag na magpaligaw. Ang sweet niya sa totoo lang. Madalas siyang mag-update sa akin ng mga lakad niya o plano sa araw kahit hindi naman ako nagtatanong. Nilunod niya ako sa kilig ng mga panahon na yon, Dan. Eventually, naging magulo at makalat ang lahat matapos ko siyang sagutin. After 3 months ng relasyon namin, nalaman ko ang katotohanan. Lahat-lahat tungkol sa kanila nang sinasabi niyang ex niya. Pinagsabay niya kami, Dan. Ginawa niya akong kabit ng hindi ko alam. Nabasa ko lahat ng conversations nila sa phone niya. Nabasa ko kung gaano sila ka-sweet. Kung paano niya i-cheer up yung girl. Kung paano niya kami i-update ng sabay. Copy-paste, Dan. Part of me, hindi ako makapaniwala na magagawa niya sa akin yun. Disappointed ako ng malala that time. Sobrang lost ko and nawalan ako ng gana to function. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o magagalit sa sarili ko kasi ako yung naging side chick eh. Part of me, tanggap ko yung nangyari na okay, sige, ito na yun. Wala na akong magagawa, nandito na eh. Mahal ko siya eh, itutuloy ko to. Pero nanginginig ako sa galit kasi hindi ko alam kung bakit ako yung nakakaramdam ng guilt, hiya at awa para sa babae. Dahil sa kalokohan ng lalaking to. Nalaman ko pa Dan na sobrang close pala ng babae sa family ng boyfriend ko. And super masakit sa part ko na sa mata ng mga kaibigan ng boyfriend ko, option lang ako. Spare tire. Number 2, reserba lang. Alam ng mga kaibigan ng boyfriend ko, Dan. Isa pa. Alam ng mga kaibigan ng boyfriend ko, Dan, ang kalokohan niya. Ang lala, di ba? Kaya nasasaktan din ako para dun sa girl. Nabasa ko rin ang convo ng boyfriend ko at ng mom ng girl. Masakit, sobra. He explained everything naman and asked for forgiveness. I know I am such a fool for giving him chances after chances, Dan. Nagtataka nga rin ako kung bakit hindi ko mahiwalayan to. Napapagod na ako pero mahal ko po siya eh. I tried my best, Kuya Dana. Umusad at kalimutan na lang ang lahat. Tinanggap ko ulit siya sa buhay ko dahil ako yung pinili niya. Akala ko okay na. Akala ko okay na ako pero hindi ko pala kaya. May mga gabing umiiyak na lamang ako sa sobrang lungkot at sakit. Hindi maalis sa utak ko kung bakit ako? Bakit ako ang favorite na lokohin ng mga lalaki? Bakit nangyari ulit sa akin to? Hanggang option na lang ba talaga ako? Hindi ba ako worth it ipaglaban? Hindi na nga ako pinaglaban ng ex-fiancé ko eh. Ang liit-liit na ng tingin ko sa sarili ko. Bakit kailangan laging may kahati ako? I treat everyone with respect naman. At pag na-in love ako,
I love fully and commit to the relationship 100%. Pero bakit ayaw ibalik sa akin ng universe yun? Lord naman, pagod na ako masaktan eh. Gusto ko na pong magpahinga sa biceps ng Jowa Bells na walang sabi. Nandito lang ako. Nandito lang ako. Nandito lang ako. It's been 4 months, Dan, since nangyari yun. Sa kasalukuyan, ang laki pa rin ng duda ko sa mga effort na ginagawa ng boyfriend ko para sa akin. Nagdududa ako na baka kaya niya ginagawa yun ay para lang pagtakpan ng kasalanan niya. I admit, sometimes kapag may arguments kami, binabalik ko or name-mention ko yung kasalanan niya before. Lalo na yung time na may nakita kong photos ng babae sa recently deleted niya. At tama ako ng hinala, Dan. Picture ng ex niya yun. When I asked him about it, napaka-defensive niya. And he deleted immediately yung laman ng trash ng phone niya. Pinapasa Diyos ko na nga lang ang lahat, Dan. Sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala. Pagod na ako eh. Pagod na pagod. Sa tuwing naaalala ko ang ginawa niya, bumibigat ang dibdib ko. I don't know why po. I was starting to feel tired of the relationship dahil puro away na lang ang nangyayari, pero dahil po marupok ako, hinahayaan ko na lang. Ngayon, okay kami, Dan. These days, walang nagiging problema, pero hanggang kailan kaya? Hanggang kailan kaya ako magpapakatanga? Ubus na yung confidence ko sa sarili na parang hindi ko na kayang gumawa ng sariling desisyon ko eh. Tama pa ba itong ginagawa ko? Okay lang ba to? Ano na bang gagawin ko? Hindi ko po siya mahiwalayan dahil mahal ko siya. Nanghihinayang ako sa pinagsamahan namin kahit na hindi pa naman kami ganun katagal. May soft side din naman siya gaya ng maalaga pag may sakit ako. Sinurprise niya pa ako ng birthday ko. Kaya parang ang hirap bitawan eh. Siya na yung huling sugal ko, Dan. Pero sinira niya ang tiwala ko. Nag-overthink na nga ako ng malala ngayon. Ang hirap ng ganito sa totoo lang. Ang problema po kasi sa akin, sinusubukan ko naman na makipaghiwalay, but every time na pupunta ako sa kanila, biglang sobrang sweet na naman niya. Lumalambot po agad yung puso ko. Any advice po? Ayun lang, Kuya Dan. Pasensya na at napahaba. Pero ito ang kwento ng buhay ko ngayon. Lubos na naguguluhan. Nailalang ko na naman at di napipilitin na piliin mo ako. Iwanan mo siya. Anhin bang tiwala kung bawat tinala tumatama. Ayoko nang manisi at magsisi. Tanggap ko na sa panahon ngayon. Tanghali na lang tapat. At yan nga ang sulat mula kay Lily, no? Ito si Lily, personal talagang nag-message siya sa TikTok. And nagpapasalamat ako unang-una sa iyo, Lily, kasi nung una parang medyo nagkaroon pa siya ng second thought na kung i-share nga niya to sa atin. Tapos sinanong ko siya kung gusto mo ba talagang i-share. And then, yung pala, aayusin lang niya yung kwento para mas maganda nating makwento dito sa Love Letters, kwento mo kay Dan. So, once again, thank you so much, Lily, sa trust mo, no, dito sa aking munting programa na dito i-share tong kwento mo at gusto mong sabi mo na gusto mo makarinig ng payo mula sa akin. I feel so honored. Wow! So, ayun na nga, no, wag na natin patagalin pa to. Usapang second chance, Lily. Usapang second chance. Ito, pagdating dyan sa bagay na yan, ito lang ang take ko. Ang second chance kasi, it's either bibigyan mo siya ng pagkakataon at kakalimutan mo ang lahat, no? Ibibigay mo yung second chance, kakalimutan mo. Kumbaga, para ka nag-reformat. Kumbaga, sa memory card, i-delete mo lahat. No? Wala kang ititira, kakalimutan mo lahat. It's either yon or kung hindi mo kayang gawin yon.
So, ang second chance hindi para sa lahat, no? Para lang siya sa mga taong kayang kalimutan lahat ng sakit na naramdaman nila before kasama yung taong yun. Lahat ng mga tiniis nila, no? Para to sa mga taong kaya nilang burahin sa isipan nila yon. Doon mag-work yung second chance. Kasi hanggat nakikita mo siya, at sa tuwing nakikita mo siya, naaalala mo lahat ng ginawa niya sa'yo. Kahit itago mo yon sa panlabas mong itsura, no? Kumbaga, poker face ka lang or wala kang sinasabi sa kanya, kahit itago mo yon, deep inside, pag nararamdaman mo pa rin, hindi pa rin eh. Kumbaga, yung happiness mo, yung contentment mo, no? Hindi genuine eh. Kasi, parang every time may gagawin siya, naaalala mo yung past. And for me, hindi na mag-work yung relationship kung ganun lagi yung nangyayari. Naniniwala din ako sa iba, parang kumbaga gradual, sabihin nila, hindi Dan, dahan-dahan naman yan eh. No? Na siguro ngayon nasasaktan ka pa, pero pagtagal, makakalimutan mo rin yun. Well, congratulations kung mag-work sa'yo yung ganun. Pero sa mga kakilala ko at sa mga kwentong narinig ko, yes, akala nila parang gradual, makakalimutan din and all. Pero biglang darating ang isang araw, pipitik ka na lang, maalala mo lahat. At sa hindi inaasahang pagkakataon, doon ka papipitik. Yung akala mo okay na kayo. Akala mo natakluban na lahat ng ginawa niya sa'yo ngayon, yung mga ginawa niya sa'yo dati. No? Parang kumbaga, nakalimutan na lahat yung mga nakalimutan niya na lahat yung mga kasalanan niya. Hindi pala. Bigla na lang, sa isang napakaliit na bagay, doon ka papipitik. And guguho lahat yung binuo mong trust ulit para sa kanya. And malalaman mo lang yun na ang tagal mong tiniis, no? Ang tagal mong binuo yung trust na yun, tapos biglang guguho lang. So, sayang yung panahon, no? Sayang yung in-spend mo ulit na time kasama tong tao na to. So, yun lang sa akin, Lily. Yun yung pinaka-point ko. Kung kaya mong kalimutan lahat, kung kaya mong i-delete sa memory mo lahat ng sakit na naramdaman mo, nung nalaman mo na itong boyfriend mo pala ngayon ay nakikipag-usap pa dun sa ex, no? May mga picture pa ng ex sa cellphone at tinatago pa sa'yo, ha? Nakita mo pa sa recently deleted. Kung lahat ng yon ay kaya mo kalimutan, sige, go. Sasabihin ko sa'yo, take the second chance. I-build niyo ulit, pag-usapan niyo ulit, no? Maniwala ka ulit sa mga sasabihin niya, go. Pero kung every time na meron siyang gagawin kahit sobrang sweet nung gesture niya, pero ang pumapasok sa isip mo is yung kasalanan niya, I think piliin mo na lang yung sarili mo, Lily. No? Walang masama doon. No? I mean, dapat nga, hindi niya ginawa yun. Kasi, alam naman niya na galing ka sa mabigat din na heartbreak, no? Nung nakita ka niya, nung nagkakilala kayo. I mean, nung nagsimula kayo nagligawan, alam naman niya na hindi biro yun, ha? Fiancé mo na yun, no? Sobrang sakit noon, Lily. Kumbaga, kung ikaw yung lalaki at alam mong galing sa heartbreak ng fiancé levels, yung liligawan mo, dapat extra careful ka eh. Dapat extra yung pag-aalaga mo sa kanya kasi ang sakit-sakit nun. Ikakasal na kayo. Di ba? May plano na kayo. Akala mo ito na yung tao makakasama mo. Tapos dinurog ka. Tapos ito ngayon si yung boyfriend mo na pipick upin ka, akala mo bubuuhin ka, yung pala dudurug-durugin ka pa. Pinuhin ka pa. So, I don't know, Lily. Para sa akin, hindi niya na-deserve yung second chance na maaari mong ibigay sa kanya. But it's up to you. Again, binigay ko na yung decision na pwede mong gawin. Tsaka yung ginagawa niya sa'yo, Lily, yung parang sobrang bait niya sa'yo ngayon, no? After mong malaman na alam pala ng mga kaibigan niya yung nangyayari, na ikaw pala yung option, ikaw pala yung reserba, yung kabit. So, ang ginawa niya, bumawi siya, no? Sweet siya sa'yo, lagi siyang may mga pagkain siguro, lagi siyang, basta extra sweet. Ganyan kasi yung mga lalaki pag may kasalanan, Lily. Diba? Ganyan. Hindi, sasabihin ko sana ganyan kami. Pero hindi eh. Kaya nga yung
yung fiancé ko, sabi niya, bakit hindi ka sobrang sweet? Saktong sweet lang, no? Kasi, iba mararamdaman mo pag yung OA yung pagka-sweet, yung OA yung gesture sa'yo nung guy, alam mong may mali, kukutuban kang may mali. It's either nagawa na niya or gagawin pa lang niya. So yung may term dyan, no? Yung love bombing, no? Kumbaga yung sobrang pagmamahal yung binibigay niya sa'yo to the point na nakakalimutan mo na may atraso pala siya sa'yo. No? So parang, ano ka na, yung sobrang, ano ba ito, nasosuffocate ka na sa lahat ng pagmamahal na binibigay niya sa'yo. Akala mo okay yun. Kasi di ba sino ba namang may hindi gusto na minamahal ka ng sobra-sobra. Pero deep inside, kumbaga yung mga pagmamahal na binabato niya sa'yo walang laman. No? Parang yung, anong tawag sa ganun, yung pag nananaginip ka, parang di ka makahinga. May tawag doon. Fever dream ba yung tawag doon? Love bombing, no, Lily? Sana maging clear sa'yo yun. Ayon sa kwento mo, yung ginagawa niya sa'yo. Tingin ko yun. Kasi sobra-sobra no? Parang, tsaka alam niya, Lily, ito pa, alam niya na nadadala ka niya sa mga patwitams niya kasi nga sinabi mo rin dito na marupok ka. No, siguro naiintindihan kita. Siguro gusto mo na lang ng simpleng setup, simpleng relasyon na kalimutan na natin lahat. Gusto ko okay lang tayo and all. Pero kasi kapag hindi mo in-address yan ngayon, Lily, lilitaw at lilitaw yan. And malalaman mo na lang ang haba na pala nung panahon na tiniis mo. Tapos ngayon nyo lang tinukoy kung ano yung problema ng relasyon nyo. So, hanggat maaga, hanggat kayang-kaya mo ba 4 months? Tapos ganyan na yung mga na-discover mo. Di ba dapat yung 4 months na yan, dyan pa lang yung ang saya-saya ng relasyon ninyo yung parang in love lang kayo sa isa't isa. Dapat ganun pa lang. Pero para sa akin, kung 4 months and ganito na nasa-stress ka sa kanya, feeling ko hindi worth it, no? So, that's my take, Lily. Yun ang nararamdaman ko dito sa kwento mo. You deserve the love, no? You deserve the genuine love na dapat ibigay sa'yo ng isang tao. Hindi yung ganito na nag-aalangan ka, may iniisip ka. So, kung masasaktan ka habang nagmo-move on, okay lang. At least, kumbaga kung umiiyak ka, lumalakad ka naman. Hindi yung umiiyak ka pero nasa pwesto ka pa rin, no? Yung hindi ka nakakaalis dun sa pwesto mo. So, masaktan ka, no? Umiyak ka, magdabog ka, mag-inom ka, no? Para lang makalimutan mo siya, gawin mo lahat 'yon. Basta for me, huwag ka na magstay sa sitwasyon na hindi ka na masaya. It's a no. Alright? Yeah. Lily hugs, virtual hugs, no, with consent. Alam mo, Lily, ang pagpili sa sarili minsan mahirap talaga siyang gawin. Pero kapag nagawa mo na, madali nang ma-distinguish yung mga taong hindi deserving. Okay? Tandaan mo yan. Mahirap siyang gawin, pero kapag finally pinili mo na yung sarili mo, malalaman mo na, itong tao to, hindi to deserving na maging parte ng buhay ko. Hindi genuine yung love na binibigay niya sa akin. That's it, Lily. Maraming salamat ulit at napili mo itong aking munting programa, no? Love Letters, kwento mo kay Dan, para dito mo i-share yung kwento mo. And sana meron akong na-impart sa'yo, no? Sana napakinggan mo ako. Yun lang. Balitaan mo ako. Total, mag-message tayo sa TikTok. I-update mo ako kung ano magiging desisyon mo. Okay? Maraming salamat, Lily. And maraming salamat sa lahat ng nanonood pa rin, no? Nanonood pa rin. Episode 22 na tayo, mga kaibigan. Magpalakpakan. Okay, ang lakas. maraming salamat at sa lahat po ng katulad ni Lily na merong gustong i-share na kwento, pumunta lamang po kayo sa aking Facebook account, Dan Capucion, hanapin mo yun sa Facebook, or sa aking TikTok account, Dan Capucion at Dadanthology. I-message mo lang doon ang iyong kwento at ayusin lang namin ang slide, parang itong kay Lily, no? May slide lang,
Kumbaga, i-align lang namin yung kwento para swabing-swabe na kapag nagkwentuhan tayo dito sa programa. Okay? Once again, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo na masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye!